Day, Heroes Day. Ibang maraming tao nagpapahinga, natutulog pa sa ganitong oras. Pero kayo lahat, mas pinili niyo pa ang umattend sa ating holiday hangout. Kaya ngayon pala, congratulations. Kasi alam ko, kung ano man ang narinig mo kay Mr. Jolo, ang narinig mo kay Richard Agas at kay Lance, kayo yung kasunod. Kasi yung mga taong nasalita kanina, lahat po yan ay parang kayo din nag-uumpisa. Tulad ng kumapalakpak lang, nakikisigaw, at power, grabe, payaman, kahit putlang-putla ka sa gutom, sumisigaw ka ng payaman, yun ang mangyayari. So kayo pa lang guys, history ang mangyayari ngayon. Kauna-unahang event, kauna-unahang sponsor ng company, yung holiday hangout. Meron nangyayari ngayon, mamaya, sa head office, sa Bulacan, sa Bicol, meron pa tayo sa Tagum, sa Davao, sa Cebu, sa Bohol. Sabay-sabay, gagawin alas 6 ng gabi. Pero ang mga taga-Laguna, ginawa alas 9 ng umaga. Doon pa lang, piling-piling mo na. Doon pa lang alam mo na talagang nagsakripisyo sila at magkakaroon ng resulta lahat ng inyong mga sakripisyo. Before I start my topic, bakit mega holiday hangout? Unang-una pa lang, iba yung energy. Gusto ko na palakpakan yung ating very energetic na magaling na host, si Miss Jessa. Jessa, thank you so much. Wala akong pisa, puno-puno ka ng energy sa ating mga nag-present ng ating LCOP. Walang iba yung napakagwapo, napakasimpatiko, Mr. Jason Lino, palakpakan natin yan. Mr. Jolo Ruelos, palakpakan mo din yan. Iba yung energy ni Jolo mula ang isa. At siyempre yung success story ni Richard Agas at ang pinakahuli, yung ikinala niyo ni Mr. Lance Posadas. Pinakamalakas sa palakpakan. Bakit paulit-ulit kong sinasabing palakpakan yung mga tao na yan? Kasi ito yung mga simbolo na parang naging hero. Tama? From nobody to somebody. Dati mga ordinary distributor, ngayon extraordinary. At kaya kayo matindi dito ngayon para makuha ang kanilang mga resulta. Totoo ba yun? Yes! Ang tanong, mangyayari kaya yun? Yes! Mangyayari lang yan kapag ginawa mo yung mga ginagawa nila. Asang katerbang sakripisyo ang ginagawa doon. Now, I'll give you 10 tips. Leading with strength. 10 things top leaders do. Nung chinek ko yung listahan dito, majority ng nandito ngayon sa kwantong to, mga downlines na o mga members na. Ibig sabihin, kayong lahat, alamin nyo, for you to create big result, kailangan nyo makapag-create ng malaking grupo. Correct? At mahirap ka makapag-create ng malaking grupo kung wala kayong leadership na sinasabi. Ang tanong dyan, Sir, hindi po ako magaling magsalita. Sir, mahihayin po ako. Ang good news sa negosyong to, kahit medyo hindi kayo magaling magsalita, may mga takot kayo. Kaya merong mga gathering tulad ng ganito para ilabas ang inyong mga potensyal. Lahat kayo kaya mong gawin kung ano ang ginawa at naging resulta ng mga nauna. Ang tanong lang, handang-handa ka na ba? Ito'y guide. Para ano ba ang dapat mong gawin? Ano ba yung mga 10 things top leaders do? Bakit top leaders? Kasi maraming challenges. Ang nakita mo kanina, magandang resulta lang. Pero may magpagdadaanan kayo na mahirap. Mahirap kapag hindi mo alam. But because of this training, may gagayad namin kayo na ang mahirap pwedeng dumali kapag alam ninyo ang gagawin. Yes or yes? Yes. Number 1, they show up no matter what. Holiday hangout, alas 9 ang all time. Ang booking dito, 9 a.m. to 2 p.m. Meron akong aaminin sa inyo. Kami mismo sa management, nagduda. Sabi namin, Rich, palapakas si Mr. Rich Belga. Bakit kailangan palakpakan si Rich Belga? Siya ang tumayo sa iyong magaling na ibon, sa iyong mentor, sa iyong coach, na ipinaglaban niya, Sir, kaya namin lagyan ng tao ang umbriya. Sabi ko, mahirapan ka dyan, Rich. Kasi sanay ang mga tao sa mga events ng hapon o gabi. Alas 9, mahirap yan. Ang mga tao tulog pa. Sir,
magtiwala ka sa akin, kaya kong punuin ang Umbria. Ngayon po, ating chairman, Dr. Galantong ay nakamonitor. Siya mismo po, ipinapati sa inyo na siya mismo ay humahanga. Kayo lang ang kauna-unahan na nagkaroon ng event na ganito kaaga at maraming tao. Because, pinatunayan nyo, when you show up, no matter what, walang complain. Kapag gusto, may paraan. Kapag gigil na gigil, makuha mga pangarap, lahat yan gagawin para magkaroon katuparan. Totoo ba yan? Yes! A tough leader is consistent. Hindi pwede ngayon ka lang excited. Kailangan tuloy-tuloy. Sabi nga ni Mr. Carlo Graventura, simple salita, tuloy-tuloy, pero doon, madaming nabago ang buhay. Hindi pwedeng ngayon ka lang excited, bukas ka excited. Kailangan tuloy-tuloy yan. Today, tomorrow, after a week, after a month, after a year. They don't wait for the perfect mood, the perfect weather, or the perfect situation. May mga gustong yung mga distributors, mag-i-invite lang kapag komportable, kapag feel niya. Pero kapag nahihirapan, kapag tinatamad, nagpapahinga lang sa mga hub ninyo, mahirapan kayo doon. They know that success comes from showing up day after day, even when no one else does. Sino dito yung nag-invite ngayon? Tapos inibitahan mo, hindi dumating. Pwede malaman? Imagine, nag-invite ka, yung invite mo, hindi dumating. Minsan mahirap yun kasi yung energy mo, yung excitement mo nababawasan kasi hindi dumating yung prospect mo. Pero ang good news, kahit hindi dumating ang prospect mo, ikaw, binitbit mo pa rin ang sarili mo. You have to show up. Number 2, they make tough decision quickly. May mga desisyon. Importante yung mga desisyon. Correct? Sabi nga natin paano ba unang maging millionaire sa global? You have to decide. At kapag nag-decide ka, you have to do it right now. I still remember yung isang kwento. Meron isang kwento. Yan! Bigla ako may naalalang kwento. Yan! Merong isang bata, very excited. Siguro mga 6-year-old na bata. He was very excited kasi first time niyang magsusuot ng pantalon. Kayo mga kalalakihan, kapag first time mo nagsuot ng pantalon, kayo ba excited? Yes! Kaya lang, problema ng batang yun, yung pantalon niya mahaba ng 6 inches. Sabi niya, ang haba ng pantalon ko, mukha akong tulindoy. Ha? Ang ginawa ng batang to, pinuntahan niya, Lola, pwede ba pakiputulan mo ng 6 inches yung pantalon ko? Mahaba Sabi ng lola niya, naku, apo, mamaya na. Ang lola may ginagawa pa. Biglang napustrate yung bata, umiyak. Iyak na umiyak. Mambira naman si lola. Hindi pinutulay yung pantalon ko. Di napustrate siya, pinuntahan yung nanay. Nanay, pwede piputulan mo ng 6 inches yung pantalon. Mahaba kasi. Sabi ng nanay, naku anak, mamaya na ha. Ang nanay, nagmamlansya pa. Lalo umiyak yung bata. Ano ba naman ito? Bakit lahat sila may ginagawa? Umiyak yung bata, tumakbo. Pinuntahan yung ate niya. Sabi niya, ate, pakiputulan mo nga ng 6 inches yung pantalon. Mahaba Sabi ng ate niya, nakutol, mamaya na. Kasi ang ate, nag-aaral pa. Lalong umiyak yung bata. Paano umiyak? Tumakbo. Nagkulong sa kwarto. Iyak ng iyak. Ganun pala yung bata. Pag iyak ng iyak, napapagod. Kapag napapagod, inaantok. Biglang nakatulog. At habang natutulog, yung bata, biglang naalala nung lola, naku, yung apo ko pala, kailangan palang putulan ng 6 inches yung pantulon niya. Pinutulan. Pagkaputol, biglang naalala ng nanay. Naku, yung anak ko, kailangan palang putulan ng 6 inches yung pantulon niya. Pinutulan. Pagkaputol, biglang naalala nung ate. Nako, yung kapatid ko,
kailangan pala putulan ng 6 inches yung pantalon niya. Pinutulan. Pagising ng bata, iyak nang iyak ulit. Paano umiyak? Bakit? Naka-short pants na naman. Why? Kasi ang tagal magdesisyon. Maraming mga distributors gusto yumaman. Kaya lang, mag-invite ako bukas na lang. Tama, magpapakalaw ako, mag-event ako, bukas na lang, next week na lang, next month na lang. Kapag dumating yung mga araw, saka na lang. Ang tagal magdesisyon. Kaya nangyari, hanggang ngayon, wala pa akong grupo. Make a decision. Gusto mong yumaman, do it right now. Tama, decision. Top leaders don't hesitate when it comes to protecting their business. If a negative influence is pulling the team down, they act fast. Believe me, sa pag-build ng network, kahit mag-decide ka, may mga negative pa rin kayo ma-encounter, okay lang yan. Number 3, they protect the team culture. Sample, 1 milyon! 2 milyon! 1 milyon! Milyon palakpak! Ang baduy! Tama? Nung una, one of the reasons kaya ayaw kong gawin ang networking, nababaduyan ako sa kultura. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, taas ng kamay ng mga yumayaman. Parang kulto. Tama? Pero sabi nga, sa pagyaman sa global, may mga kultura na kailangan sasabayan ninyo. Kahit sa tingin mo ang baduy, kung dito na magbabago mga buhay ninyo, makibaduy ka na. Tama? Sa pagpalakpak pa lang, malalaman mo kung payaman daw, hindi. Sa pinakamalakas sa palakpak. Culture is a leader's responsibility. I started my talk with a story. Lahat kayo upline, mentor, coach, leader. Paano papalakpak? Paano mangangarap ang grupo ninyo kung ikaw mismo hindi ka nangangarap? Hindi ka mamapalakpak. Hindi ka makakasabay sa kultura. Para gusto nyo, yung mga downlines ninyo o grupo nyo ay sumunod sa inyo, kailangan sa inyo mag-uumpisa. Kayo ang mag-set ng kultura. Today, tama? 9 a.m. to 10 a.m. nag-start up, nagiging kultura na yan. Kayo ang gagawa ng panibagong kultura, walang oras na pinipili para sa pagyaman sa AGG. A top leader doesn't allow gossip, laziness, or excuses to poison the team. You as a leader, ang trabaho nyo, every time nakasama ninyo ang inyong team, magkwento kayo ng mga positibo, magandang nangyayari. Mga bagong balita gamit sa ating Chairman Doc Ed, ano nangyayari sa global back tumagal ng 19, bakit ay aabot ng 20, 21 years? Hindi puro chismis na lang. Kasi pag puro chismis, ikukwento mo sa grupo ninyo, wala kayong makikita. They set a tone of respect, hard work, and unity. Because if you lose the culture, you lose the battle. Ang kultura ipapakita mo dito, you have to work as a team. May unity. Hindi pag-uusapan kung kayo ng grupo ka. Kasi ang AGG, isang pamilya lang. Pero cross line, sister line, brother line. Pero ang buong AGG, basta kasama ka, isang pamilya tayo magkasama-sama dito. Number 4, they lead from the front. They say, let's do it together. Huwag kayong magsusolo lang. Huwag yung ikaw lang ang gumagawa. O yung downline mo lang ang pinapagawa ninyo. We have to work as a team. Top leaders never hide behind their rank. Misa kasi may mga leaders na, GA na ako Ako yung top earner, ako yung MC. Kayo na bahala dyan. Hindi pwede yun. Hindi puro posisyon lang kailangan ginagawa ninyo yung mga tinuturo ninyo. They are in the trenches from prospecting, presenting, and closing. Uy, downline, mag-prospect ka ha. Downline, hindi ka ng training. Downline, magbenta ka ng produkto. Bago mo ituro sa downlines nyo, yung tinuturo mo, dapat ikaw muna ang gagawa. Mas magiging effective kayong leader if you walk your talk. Napasin niyo ba? Maraming mga uplines ang galing magturo, pero hindi naman ginagawa itong turo nila. They only manage their group. Kahit anong position mo, tapos na yung mayroong training, ikaw ang nauna.
Hindi yung, may mga uplines, darating lang kapag ma'am na, sa head office, after ng ELCOP o LDO, yung mga uplines, dumating lang, kapag meeting, after meeting na, kumusta training? Power ba? Payaman ba? O hataw kayo ha? Hindi pwede yun. Mas maganda, ikaw yung unang darating sa office, ikaw din yung huling uuwi. Ayaw ba gawin yun? Yes. They don't just go do it. They say, let's do it together. Pag may training, sama-sama kayo. Iba yung energy. Kapag yung upline mo kasama mo sa training, iba yung energy. Pag ikaw mismo upline, kita mo yung 40 downline mo na nandyan. Are you with me? Yes. Number 5, they don't get emotional about rejection. Eto, bakit kailangan ito ng isang leader? Maging tough. Paano ka magiging tough leader kung rejection lang, hindi nyo makontrol? Rejection lang, hindi mo matagalan. Diretsyon tayo, 80% here. Sa loob ng kwartong to, mga members na, gusto ko yung i-remind, pati na yung 20% ng mga guests, ang rejection part ng negosyo natin. The more ka nare-reject, the more ka mag-celebrate. Ha? Ba't ganun? Na-reject ka na, mag-celebrate ka pa. Kasi kaya ka nare-reject, kasi ginagawa mo negosyo. Yes. Kapag wala kang rejection na na-encounter, isa lang ibig sabihin, wala kayong inibitahan, either online or offline. The more rejection, the more kang celebrate. At alam niyo ba yung mga nagpapahirap sa negosyong to? Ikaw din eh. Kasi pag yung guest mo, inibitahan mo, tayo sumama, pabayaan mo na. Huwag mo nang ubusan pa ng oras. Sige na, sama ka na sa akin. Ayaw ko nga yan eh. Sige na, talagang makaawa na ako. Wala pa akong downline. Maraming ganun. Pag ayaw, bayaan nyo na. Obserbahan nyo. Ang sarap mag-network. Kapag yung kausap mo, gusto yung ginagawa natin. Yes or yes? Yes. Every no is a step closer to yes. Rejection, ayaw. Di yung mamalayan, yung next na imbitahan mo, malamang yun yung alas mo. There are 52 cards in one deck. There are also 4 aces in one deck. Do you agree? Yes. There's also 52 weeks in 1 year. Pareho lang. 52 cards in one deck. 52 weeks in 1 year. Sa card deck, 4 ang alas. Sino rito, yung naka-experience na, sinakol mo yung cards. Pagbunod mo, uy, alas, power ah. Second bunod, uy, alas uli, swerte ah. Uy, alas na naman, swerte ah. Swerte. Second scenario, sinapol mo yung barahan. Uy, jeez. Uy, 8. Uy, 3. Nasawa ka. Huminto ka sa pagbunot. Hindi mo alam, yung next bunto pala, alas na. Huminto ka. Hindi mo na po yung alas. The same thing sa pag-network. Kapag nag-invite ka, uy, ayaw, rejection. Uy, ayaw na naman. Kaibigan ko, ayaw pa rin. Best friend ko, kamag-anak ko, ayaw pa rin. Huminto ka. Hindi mo alam, yung next prospects pala, yung pa rin parang si Lance Posadas. Huminto ka. Nabunot ng iba. Anong point ko? Huwag kang hihinto. Kasi kapag tuloy-tuloy ka, darating at darating ang alas ninyo. Yes. So huwag kang maapektuhan sa mga rejection. Bakit ba dumating yung mga Carlo Benaventura, Maylene Ebdani, yung mga top earners? Kasi tuloy-tuloy nag-imita yung mga uplines doon. What else? Look at this. In MLM, in networking, rejection is not a personal attack. It's part of the game. Totoo ba yan? Yes. So, ibig sabihin, part of the game, pagandahin mo na yung laro mo. Ang nagpapaganda ng story nyo, kung sino? Yung rejection. Naalala mo yung kwento ni Jolo? Yung kwento ni Richard? Yung kwento ni Lance? Bago naman magkumanda yung kwento naman ngayon, ang daming challenges, ang daming discouragement. Tama? So the more, maraming challenges, maraming rejection, maraming no, yun pala ang nagpapaganda ng kwento ninyo. Ang pelikula, gumaganda, hindi dahil sa bida.
Ang pelikula gumaganda dahil sa kontrabida. Mas maraming kontrabida, rejection, challenges, be thankful kasi sila ang magpapaganda ng inyong mga istorya. Top leaders teach their team that every no is just a step closer to yes. Totoo naman yun eh. Mananawa din yan. They don't waste time crying over lost prospects. Meron sa head office, nakaupo. Sabi ko, problema niya. Ba't ang lungkot-lungkot? Upline, Sir Arnett, na-injured daw siya. Nilapitan ko, Brad. Kumusta ko? Kumusta ko? Bakit pa ko, Sir? Bakit? Kasi yung best friend ko, nipita ko, ay sumama sa akin. Anong ba binibitahan yung best friend mo? Last week pa. Last week pa binibitahan. Hanggang hindi ka makamove on. Tama? Pinapersonal masyado. They don't waste time crying over lost prospect. They move forward with confidence and certainty. Yung mga taong sanay sa rejection, sa mga no, ito yung mga tipong very confident. Okay lang yan. Paramihan tayo ng rejection. Mas marami rejection, mas maganda ang kwento sa negosyo. Number 6, they demand growth from themselves first. A growing leader creates a growing team. Tama? Kailangan ba lumalaki ang grupo ninyo? If the leader stops growing, the team stops growing. So guys, this is just a reminder. Sa next event natin, every time may patawag, kahit ang management o yung mga applies nyo, mas marami kayong invite, mas maganda. Kasi ang energy mo, ang excitement level mo, lagi nagdidepende yan sa dami ng guest ninyo. So wag kang papayag next time na ikaw lang ang napalakpak, grabe, power, payaman. Ay, wala akong kasama. Hindi pwede yun. Ano pakiramdam kapag marami ng guest kayo? Yes, eto na. Dito lalabas ang agila ko. Malamang yung agila mo yan, katabi mo. Katabi niyo ba yung mga agila ninyo? Yes! Tingin niyo ba yung next na magiging milyonaryo? Yes! Sabi mo sa tabi mo, ikaw na ang next na magiging milyonaryo! Ikaw na! Pero bago pa, ikaw muna. Diba? Top leaders read, train, attend events, and learn from mentors. Last week, ang buong training team ng AGG at ang mga vice president, kami po mismo, we attended 3 days training. Imagine mo, Vice President June Espinosa, yours truly, at ang buong team namin, from Jason Lino, Doc Butch Piliana, Perry Tapales, Christian Enrile, Doc Rachel Manguera, at Ping Eday, nasa office namin 3 days sa 3rd floor. Kami mismo umati ng training. Nagpapaturo pa kami hanggang ngayon. Kung kami nga, mga trainers nga, mga applies nyo, ganun din. Umati pa ng mga special events o trainings, dapat mas umattend kayo. Kaya huwag niyo papalagpasin. Every time mayroong training, drop everything. Attend ka ng training. They don't ask their team to do what they won't do themselves. Tama? Kailangan ikaw mismo tuturo dyan. Number 7, they hold people accountable. Accountability is love. Medyo magiging tough kayo minsan. Top leaders are not babysitters. Kaya kayo mga uplines, mga mentor coaches, okay maging mabait. Pero huwag nyo masyadong bebebihin ang mga downlines. Mababansot yan. Minsan may mga tough love na sinasabi. Alam mo yun, kayo lahat mentor, ang mga mentor po, hindi ka lang mag-motivate, hindi ka lang mag-inspire. Kailangan ang mga uplines, coaches, at mentor, yung downline ninyo, pag may ginagawa hindi maganda, kailangan kinukorek ka agad. Huwag kayong matakot, i-correct, itama ang mga downlines nyo kung sa ikabubuti naman nila. They set clear goals and follow up. Accountability is love. It means you care enough to help your team reach their best potential. Totoo ba yan? Ang goal natin, palabasin ang mga potensyal at galing ng inyong grupo. Number 8, they stay calm under pressure. Alam naman natin lahat ngayon, kapag i-build ng network, laging may mga pressure, laging may mga challenges. Correct? Ano-ano yun? Diretsuhan tayo.
may umaalis sa inyo, may lumilipat ng kumpanya, may nagtatay ng kumpanya. Normal po yun. People come and go. Tama, respetuhan lang yan. Basta importante, ikaw ang mag-i-stay. Are you with me? Yes. The leader sets the emotional temperature. When challenges come, like sales dropping or leaders leaving, the team looks at the leader's reaction. Ano ang pakiramdam ninyo kapag may umaalis, tapos si ate mo, nag-worry ito, grabe, may umalis sa grupo natin, yari tayo nito, patay na tayo, maapekto na tayo. Hindi. Pag may umalis, tanggap mo, normal. Normal ba may umalis? Yes. Alam mo, sa law of nature, walang puno na tumubo na hindi nalagas ang dahon. Tama o tama? Bakit nalalagas ang dahon? Kasi bulok, tuyot, mahina ang kapit, konting challenges lang, babagsak na. At ang good news, yung mga nahuhulog na dahon, yun ang magiging fertilizer para maging healthy ulit ang puno. Are you getting me? Yes. Ibig sabihin, sa AGG, pag may umaalis, normal. Bakit umaalis? Kasi malamang mahina ang kapit. Malamang bulok. Malamang tuyod. Sila ang gagamitin mong inspirasyon. Sa pag-alis nila, doon tayo lalong lalago. Yes. Pag may umaalis, pag may nawawalang dahon, may panibagong dahon natutubo. At malamang, yung dahon na yun, isa yan sa katabi mo ngayon na bago mong imbitahan sa AGG. Yes or yes? Yes. Tough leader doesn't panic. They stay steady. Huwag kayo magtaranta. Di ba? Hindi pwede konting challenges lang, iyakan na kayo. Their calmness gives the team confidence. Alam mo bakit tumagal ng 19 years ang ating company? Pwede bang sa mga oras na to? Siguro, for me, deserve ng ating chairman, Dr. Ed Cabantog, ang pinakamalakas na palakpak. Because, Dr. Ed, you always stay calm. Sa 19 years ng company, ang daming pinagdaanan. Pero hindi mo nakita natataranta ang ating chairman. Ibig sabihin, tanggap niya. Yan ang nangyayari. Okay lang yan. Kapag kami nag-meeting sa opisina, Dok, ito sitwasyon. Alam sabi, Dok Ed, okay lang yan. Ataw tayo. Dok, may umalis. Okay lang yan. Sa taas, may seminar. Akit kayo doon. Mag-talk kayo. Dok, ano nangyari? Okay lang yan. May mga grupo doon, upuan nyo, kausapin nyo. Very calm. Kaya pala yung mga tao matitino ang tinaw, nag-i-stay. Kasi malaki ang tiwala at respeto sa mundo. Importante ba yun? Number 9, they put vision about comfort. Short-term sacrifice, long-term freedom. Marami sa inyo, first time natin dito ngayon, tama? May mga sakripisyo. Instead, natutulog ka ngayon, nagpapahinga ka, nag-siesta ka, mas pinili nyo pa ang umatin. Success requires sacrifice. Tough leaders, wake up early. Palakpakan yung mga maagang gumising kanina. Nagkukuntuan kami kanina. Alas 9, kung alas 9, even, what time kang gigising? Eh kami ba naman, pag maaga yung gagawin, mga activities, hindi ka makatulog. Tama? Top leaders wake up early, make the extra calls, and travel when needed. Iba sa inyo, nanggaling pa sa malayong lugar, kahit taga-Laguna kayo. Huwag kayo mag-ala, yung mga sharer ninyo, nanggaling sa malayong lugar. Palakpan ulit natin yung mga sharer natin. They trade short-term comfort for long-term freedom. Tsaga-tsaga lang ngayon. I will come. Mag-harvest din kayo. Yung pumalakpak, ang una mag-harvest. Yeah! And last, number 10, they never tolerate mediocrity. Average effort never creates success. Huwag kayo makontento na isa lang ang downline mo, dalawa lang downline mo, kailangan humata ko. Huwag kayo makontento, humata ko pa ng gusto. Mediocrity spreads like disease, nakakahawa yan. What else? Top leaders raise the standard and hold the line. And last, one of my favorite, they encourage excellence in attitude, work ethic, and results.
Lahat tayo ngayon, we will focus on the results. Kaya walang complain. An average effort will never produce extraordinary success. What is the difference between ordinary versus extraordinary? The word extra. Tama? So sa lahat ng gagawin mo ngayon, from attended trainings, from prospecting, invitation, closing, follow-up, dagdagan mo ng extra effort. At kapag ginawa mo yan, ladies and gentlemen, believe me, 100%. If you will keep on believing, keep on dreaming, with right mindset, right attitude, right skills, and with massive actions, your dreams will become a reality here sa AGG. At kapag ginagawa mo yan, hindi maiwasan. Tough times don't last. Tandaan nyo, maraming challenges, hindi tatagal yan. But tough leaders do. Ang dito sa Global, ang matira, sobrang yaman! Gano'n sa buhay!